Okay, good morning everyone. We'll start in 3 minutes. Okay, good morning po. So this is the final week of our discussion of the uh, topics ng differential calculus. So in this chapter, we are going to consider another way of evaluating derivatives, and that is called partial derivatives. So dito po ay magiging applicable po ng ating ang functions po na magiging given na applicable ang partial derivative ay kapag multi-variable ang function. So what do you mean by multi-variable? So yun muna ang ating pag-uusapan bago natin applyan ng derivatives na tatawagin nating partial. O ready na po mga taga O1. Ayan. So this one, let us introduce to what is meant by partial derivative.
Okay, tanan nyo na class. Thumbs up naman. Okay, so the content of this presentation are the following. So, what is meant by partial derivatives? Yan. Ano ang geometric interpretation? So, dati, nung ordinary derivative, ang ating geometry interpretation ay slope ng tangent line. Yan. So, ano naman kaya ang magiging bago o ganun pa rin ba ang interpretation ng partial? Okay. At mayroon din ditong higher derivative. So, second order. At anong kaugnayan nito doon sa dati nating diniscuss na ordinary, the total derivative. Okay. So, for the introduction, ayan. So, halimbawa po, ang ating function ay affected by several variables. Yan. Pagdating nyo kasi sa science, halimbawa sa study ng gas law, PV equals nRT. Sa formula pong yun class ay 4 ang variable. Pressure, volume, number of moles, at temperature. Ang tanging constant lang doon ay capital R. So, paano nyo i-derivative yun? Pressure. With respect kanino? O, pwedeng with respect kay volume. Eh, di tatawagin yung partial derivative. O, at yung iba, iti-treat nyo muna as temporarily constant. So, ganun po class yung idea bakit kailangan yung alam ang partial derivative involving multi-variable functions. Pero syempre sa math, mag-umpisa tayo na ang variable natin ay x, y, z, ganyan. At pagdating na sa science, saka po depende kung ano na ang symbol noong variable na inyong i-analyze. So dito sa video, nakalagay dito yan. So if you have humidity, yan, it is affected by the temperature ng ating surroundings ay affected ng mga sumusunod. Number 1, humidity. Number 2, atmospheric pressure. And number 3, the wind, speed, and etc. Yan. So, as you can see, temperature is our dependent variable. At ang ating tatlo na humidity, atmospheric pressure, at wind ay mga independent. O, pagdating sa math, pwedeng i-let mo na ang y or z ang temperature at si humidity ay si x, si atmospheric pressure ay si y, and another letter, let's say t, ang wind. So, pwede pong ganun. At ito po ay multi-variable function. At sa pag-evaluate po natin ng changes niya, ay atin pong dapat na i-consider na si temperature bilang dependent variable ay affected ng iba't ibang independent variable. So, bawat isang independent may kanyang contribution sa magiging change ng ating dependent variable. Now, to measure the contribution of that variable to the change of the dependent, you will keep the other variables temporarily constant. So, ganun po ang pag-determine ng partial derivative. So, ito po ay process kung saan, kung ang function ay several variables, yan, we are going to take the derivative muna with respect to one of its variable while keeping the other variables fixed or constant. The process is called partial differentiation.
At ang result po natin ay tatawagin ninyong partial derivative. Okay. So, for example, our temperature T depends on X and Y. Oh. Pwedeng si X ang humidity at si Y ang atmospheric pressure. So, if you are to measure the change of the temperature with respect to X, so here, you are to keep the Y constant. So, hindi mo isasama sa sa isa iyong derivative. Parang derivative of a constant will be 0. So, at kagaya ng ibang numbers, so siya ay kokopyahin mo lang. Multiply by the derivative of your variable, which is X in this case. Now, how do you write partial derivative? So, kung ang ginagamit natin ay yung letter D para sa derivative, d over dx halimbawa, d over dt. So, dito naman ay del ang ginagamit. Minsan, ang symbol na ginagamit ay subscript. So, kaya kapag sinulat ninyo ang partial derivative of f with respect to x, you can write it as f sub x. Ibig sabihin ng subscript, siya po yung variable where you are to take the derivative. Yan. At marami pa tayong pwedeng paraan ng pagsulat niyan later. Okay. Pagdating naman sa measure ng change ng F o ng ating temperature with respect to Y naman. So dito naman si X naman ang i-hold ninyo as constant. So paano isusulat? Yan. Ang pagsusulat naman ay F subscript Y, which means partial derivative of F with respect to Y. Yun yung tamang basa doon ha. Sa F subscript Y. Partial derivative of f with respect to y. Ulit nga, kung nakikinig, paano mo babasahin ang f sub x? Ano ang tamang interpretation noon? Yan, nagle-left the meeting na pag alam ng magtatawag na. O Renz, Benedicto, how do you read f sub x? Partial derivative of f with respect to x po. Okay, how about f sub y? Blessing Grace. Yan. Partial derivative of f with respect to y po. Ayan. So that's how you read ha, those notations. Ano? Okay, so yan. At ano pa ang ibang paraan ng pagsulat? Sa halip na subscript, f sub x, ayan, gumagamit tayo ng del operator. Ayan. So parang maarting letter D, ano? Ayan. You also call this partial derivative of f with respect to x, kaya x yung nasa ilalim na variable. At katulad ng total derivative natin dati, ito po ay katumbas din ng limits. Parang yun uling 3-step rule. Kaso tingnan nyo, ang y ay hindi nagbago. Si x lamang ang inada ng h. Kasi sa kanya lamang naka-respect ang derivative. Pagdating naman sa f sub y, another way of writing it is, correction ha, yun ay f sub y dapat ha. Partial ni f with respect to y. Yan, itong del operator na to. At in terms of limits, tingnan nyo, si letter y naman ang dinagdagan ng plus h. Kasi siya ang i-derivative mo na variable. Yan. So kaya po sa isang given, dalawa na agad ang makukompute nyong uri ng derivative. F sub y at f sub x. Yan. So here is an example of function of two variables. Y plus 6 sine x plus 5y squared. Yan. So,
how do you interpret and how do you get the value of partial derivative? So, kung ang question ay with respect with respect to x, so sa original na tatlong terms, walang x ang una, walang x ang pangatlo, so ang derivative nila ay ititreat mo as if derivative of a constant. At ano ba ang derivative ng constant? Di ba ay 0? Kaya ang tanging magkakaroon na lang ng derivative dito yung gitna. Kasi siya lang ang may variable x. So when you write the partial derivative ni f with respect kay x, so si y 0 na. So, ang may derivative na lamang ay ang 6 sin x, which is 6 cosine x. Ang 5y squared, 0 na din kasi wala siyang x doon. Gets nyo po, class? Thumbs up naman. So, yan po ang pagkuha ng partial. Tapos, yan. Paano naman with respect kay y? Partial derivative with respect kay y. So, dito naman, all the x and other letters and numbers are to be treated as constants. So, sa original nating function na tatlong terms, so yun namang gitna ang masisiro. So, ang may derivative naman ay ang y terms. So, kaya ang magiging partial derivative ni f with respect kay y ay di ang una ay 1, yung gitna ay 0, at ang panghuli ay 10y. So, ang final, 1 plus 10y na lamang. Gets nyo, class? Yan. So, isa lang ang given function, although there are two variables on your right side, hindi kagaya natin, ang lahat ng y ay nasa left, ang lahat ng x ay nasa right. Dito, ang nasa right side ay combination of x and y. Kaya po, dalawang partial derivative na agad ang ating pwedeng makompute. Yung kanina, with respect kay x, ang sagot natin ay 6 cosine x. Ngayon namang with respect kay y, ang sagot natin ay 1 plus 10y. Ano? Okay. So, ano-ano pa ba ang iba pang notations na pwede natin gamitin? So, just a recall. Pag f sub x, ayan. So, these are the other possible way of writing. Lalo na kapag may mga value na x o y o. So, halimbawa, sinabi at 1, 2, ay di isa-substitute mo sa sagot yung 1 and 2. Numerical value ang sagot mo. Lalo na pagdating sa applications. Okay. So, ano ba ang geometric interpretation? Before, nung pinag-aralan natin ang ordinary derivative, ang f prime natin ay di ito ang graph ng f. Pag kinuha mo ang f prime, that's the slope ng ng tangent line sa particular value ni x. Now, do partial derivative also means similar to it? The answer is yes. Yan. So, listen daw. Makinig daw kayo. Ha? Yan. Okay. Pero dahil ang ating variable ay more than 2, kaya naka 3-dimensional tayo. Yan, so, hindi na lamang x and y coordinates ang ating involved. So, ngayon ay
X-axis, Y-axis, at ang pataas ang Z-axis. Yan. So, paano nyo i-visualize yung partial kanina? O, kapag with respect kay X, edi ang iyong tangent line ng Z ay yung papunta sa X-axis. Kaya ang ano niya, ang graph niya ay papunta sa X. Yun. Kulay red. Para naman sa with respect naman kay Y, edi yun pa rin ang graph ng function o papunta naman ang tangent line towards the Y-axis. Kaya kanina magkaiba ang sagot. Isa lang ang function pero magkaiba ang sagot mo ng f sub x at f sub y. But they are both meaning din tangent line. Yun nga lang, magkaiba ng papunta kung saan. Yung with respect to x, di sa x-axis. Yung with respect to y, sa y-axis. So, ito yung functions kanina. Now, paano naman ang second order? Second derivative naman. Ang nakuha pa lang natin kanina ay first partial. And that is partial with respect to x and partial with respect to y. Now, how about second order? So, kung kukunin mo ng isa pang beses with respect kay x uli, yung kaninang with respect kay x din, di magiging ganito na po ang symbol natin. Parang del squared z over del x squared. Pero ang tunay na basa po dito ay second partial derivative of z with respect kay x. At kung gusto nyo subscript, pwede rin po siyang isulat as f subscript 2x or z subscript 2x. So yung subscript ko, yun yung ilang beses mong idinerivative siya with respect to that variable. Guess nyo po? Naunawaan ba yung sa symbol? Hello? 01. Yan. Paano naman kapag yung ating unang with respect kay x ay idinerivative mo naman partial with respect kay y? Nasa labas. You can write it like this. Del squared z over del y del x. Or, kung subscript, tingnan nyo class ha, ang arrangement ng subscript. Kakaiba kung sa del operator. Tingnan nyo, pag sa del, ang pagbasa nyo ay magsisimula kayo sa right, papuntang left. Kaya dito, nasa right ang del x, nasa left ang del y. Pero pag subscript ninyo isinulat, ang pagbasa nyo ay left to right. Pag z subscript xy, that means uunahin nyo si x bago si y. Gets nyo po? Ang notation, dapat po maunawaan ninyo yan ha. Kasi medyo nakakalito nga yan pag hindi ninyo po inintindi ito. At mamamali kayo ng sagot, ng proseso, dahil mag-iiba ang answer pag alin ang nauna. Okay. Now, another second is unahin nyo naman si y. Unahin nyo naman si y, tapos saka si x. So, pag del ang ginamit na symbol, del squared z, mauuna dito ang nasa left, ang nasa right side ay y, bago sa left ay x. Pag sinulat nyo ito sa subscript z, mauuna ang y bago ang x. But they are the same meaning.
Okay, ito ay iba doon sa nasa pangalawa, ha? Pero, malalaman at malalaman nyo din later on na kapag ang function ay continuous, itong dalawang ito, zxy at zyx, laging magbibigay sa inyo ng parehas na sagot. Pero originally, class, magkaiba silang second partial derivative. But when you observe that while solving, you will always get the same answer ng dalawang to. Kung, ayan ha, if and only if the function is continuous. O, ay pinag-aralan natin nung unang chapter, ha, what is a continuous function? Ano? Okay, at ang huling second order ay partial with respect to y and another partial pa uli with respect to y. So pag sinulat ninyo sa del operator, del squared z over del y squared. Or kung subscript, z subscript yy. So all in all, ang second order partial derivative ay 4. Isang given pero 4 ang kailangan nyong kuhanin pag second order partial derivative na. O, now, ang yan, o. So, a reminder uli, pag ang ginamit nyong symbol ay ang del symbol, itong maarting ding ito, DEL po yan, ha, DEL, del. Ang pagbasa po niyan ay left, yan, left to right. Pag naman subscript, ang pagbasa po niyan ay right to left. So ulit, pag del operator, ang pagbasa ay from right papuntang left. At kapag subscript ang ginamit, ang pagbasa ay from left naman papuntang right kapag subscript. Yan. At may special na tawag sa dalawang nasa gitna. You call them mixed partial derivatives. Dahil mixture ang variable xy at yx. Yan. Okay? Naintindihan ba, class? So parang paano kayo magbibilang kung ilan? So depende sa variable at depende kung anong order. So dahil dito, 2 variables tayo, x and y, tapos second order ang derivative ay di 2 raised to 2 ay di 4. Kaya 4 ito. Eh paano kaya, class, kapag naging 3 variable tapos second ang order? O ano yung possible combination? 3 variables, ha? So, pwedeng magdagdag tayo ng another x, y, at saka time, t. E di ari magiging x. Ano pa? xtx, xxt. O, yun yung lahat ng possible na may x, 3. O, sunod. xyt, xyy, ayan uli. O, ang dami ano. So, ilan, class? Halos lahat yun pag nilista nyo. Oh, anybody who could answer? How many? 3 variables tapos second order. Oh, second order naman ay dalawahan lang. So, xx, xy. Yan uli, yan. Ito uling 4 na ito. Yy, yx. O, ay pag may third variable t, so pwedeng
xt, yt, ty, tx, tsaka t and another t. So all in all, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, so paano nakuha yung 9 na yon? 3 squared. So kaya ang mangyayari, to count the number of required partial derivative, so you have the number of variables as the base and ang exponent ay ang order. So 3 squared is 9. So siyam. Kung tatlo ang naging variable at second order ang kakailangan kunin. Okay, so bago tayo pumunta doon sa kung ilan sila, so atin siyang computein muna itong second order na 2 variable. So magbibigay tayo ng example. Okay, find all the partial second for the following. No. So z is equal to 5x cubed y squared minus 4x squared y to the 4 plus 7y cubed minus 8x plus y minus 1. So, syempre, bago ka makarating sa second partial, dadaan ka muna sa first partial. At ilan yun? O, dalawa. With respect kay x at with respect kay y. So, unahin mo muna z sub x at z sub y. So, kay say sub x, o kahit po ito ay may mga product, hindi po kayo magpa-product rule. Kasi ititreat nyo po, halimbawa, kay say sub x, si letter y ay ititreat nyo doon as constant. Kaya kasama ng 5, ang y squared ay constant din. Kaya 5y squared kopyahin at ang i-derivative nyo na lang ay ang x cubed na 3x squared. Kaya rin naging 15. Guess nyo? Minus. Hindi nyo rin magpa-product rule dito. Si y to the 4th constant kasama ng negative 4. So, ang derivative na lang ay si x squared na 2x. Kaya naging ganito. At ang pangatlo, walang x ito, 7y cubed. Ay di constant sila all in all. 0 ang derivative with respect kay x. Si negative 8x kasi may x siya, so negative 8. Yung si y at si negative 10, parehong walang x yun, so they are treated as constants. Kaya 0 na ang derivative nila. O guess nyo po, paano nakuha ang say sub x? And then for say sub y naman, si y naman ang variable natin, si x naman ang constant. Kaya dito sa unang term, kasama ni 5 si x cubed, ititreat nyo as constant. So, ang may derivative lamang ay ang y squared, which is 2y. Kaya magiging 10x cubed y. Ayun. For the second, si x ay constant. So, si negative 4x squared ay constant. So, ang i-derivative mo naman ay si y to the 4, which is 4y cubed. Ayan, kaya naging ganito. Sa third term, okay, y na siya, so pwedeng may derivative siya, 21y squared. Ang negative 8x naman ang masisiro kasi wala siyang y. At ang letter y ay 1 ang derivative with respect kay y at ang negative 10, 0 pa din. So kaya po naging ganito ang sagot ng say sub y. Guess nyo, class? So first pa lang yan ha. We need the second. Ay di, ilan nga ito? Dalawang variable, second. So 2 squared, 4. So ang isa doon ay ang say sub xx. Say z sub xx muna. So you will have, dito ka kay say sub x na kabase. So isa pang derivative nito with respect kay x. So copy 15y squared. Derivative ni x squared 2x. So kaya naging 30xy squared. Dito, si y constant. So negative 8y to the 4th copy. Derivative ni x 1. Yun. At ang negative 8, 0 na. Say subscript xx yun.
Now, how about z subscript xy? Doon pa rin kayo kay z sub x na kabase. Si y naman ang may derivative. So, si y squared 2y yun. Kaya naging ganito. At dito, si y to the 4 ay 4y cubed. Yan, kaya naging ganito. Si negative 8, 0 na din. Then, for another 2, z sub y x naman. So, si y muna mauuna. Kasi left to right ang pagbasa pag subscript. O, si y dito kayo naka-base. With respect kay x, so 3x squared ang derivative ni x cubed. Ayun. Ito, derivative ni x ay 2x, kaya ito yung negative 32. Itong dalawa, wala ng x ito, 21, y squared at 1, 0 na to. Kaya yun. O, as you can see, o, yan yung sinasabi ko kanina. If the function is continuous, laging equal ang second mixed partial. O, yan, tingnan nyo. Ang z subscript xy at ang z subscript yx parehas ng sagot. O, nakita nyo? Thumbs up naman. At ang huling second partial ay ang z subscript 2y. So dito kayo naka-base sa z sub y, i-derivative nyo pa ito ng isa pang beses sa y. So si 10x cubed constant times 1. Yun, 10x cubed na lang. Ito naman, negative 16x squared, i-derivative ang y cubed ay di 3y squared. Ayun. Plus, derivative nito, 42y at ang 1, 0 na. Yan. So, yan na po ang second partial ng functioning ito. Gets nyo, class? Yan. So, that's about the intro to partial. So, bago tayo pumunta dun sa iba pang lessons na narito, ay atin munang bibigyan ng iba pang examples na halimbawa po ay trigonometric naman at mga hyperbolic ang mga given. Paano natin po siya i-explain? So, nasa inyong module, tingnan natin. Ang chapter ng tungkol sa partial derivatives. Ayan, class. Okay, so ito yung nasa module nyo ha. Chapter 5 tayo. And this is about partial differentiation. So, just a short recall. So, kailan ba natin ito gagamitin? Kapag po multi-variable or multi-valued ang functions. Tulad nito, 3 variables. 2 or more ang independent variable. Yan, x, y, z. So, ang objective natin sa chapter na ito ay yan, kuhanin ang partial derivatives at ang mga higher order. Second, third, and so forth. So, bukod sa kaninang notation, yan. So, bukod po sa f sub x or del f with respect to del x, pwede rin pong 1 ang subscript. Ibig sabihin po ay you are dealing with the first variable. Usually ay x. Pwede rin namang ang f sub y ay f sub 2. That means you are dealing with the second variable. At kung may third variable, di pwedeng f sub 3. Pwede rin capital D ang gamitin ninyo na may subscript. Ibig sabihin, i-derivative nyo siya with respect to the first variable. Ito naman with respect to the second variable at kung may third variable ay d sub 3. So yan. So bukod po ha, marami pong notations na pwede ninyong gamitin. But they are all meaning the same. Ayan ang pagbasa po ng mga yan ay partial derivative of the f with respect to x. O iba-iba man ang pagkakasulat
apat na paraan pero isa lang po ang meaning nila. Ito namang second set ay partial derivative of f with respect to y. Ano? Yan. Okay. So yan. Algebra lang yan ha. Ang mga given din. So skip natin yan. Nakapag-solve na tayo niyan. Punta tayo ng may mga trigonometric functions na involved. Kasi applicable din po siya kahit po ayan. Halimbawa po ay ito. Find F1 and F2. So that means F sub X or F sub Y. If the function F is e to the x sine y plus ln xy. Ayan. So, for the first, ayan. So, ang f sub 1, pwede nyo rin ang sulat ay ganito, ano? Sa del operator. Okay, so ang unang term ay iisipin nyo about product siya, pero dahil si letter x lamang ang ititreat nyo as variable doon, so ang sin y ay mananatiling constant. So kaya kokopyahin nyo siya at ang i-derivative mo na lang ay si e to the x, which is e to the x. O yan, kaya na-retain ang first term. Ang second, ln xy. So let u is xy. So ang derivative ng ln u ay 1 over the u. O kinopya mo, 1 over xy. Then, derivative ng u ay kaso with respect kay x pag i-derivative. So, hindi ka magpa-product rule. Kokopyahin mo na lang si y at ang derivative ni x ay 1. Kaya y na lang po ang du mo. Guess nyo class, bakit ito naging ganito? At pwede mo po doong makancel ang y. Kaya ang matitira mo na lang doon sa term na yun ay 1 over x. Okay, so this will be our answer for f sub 1, or this is also written as f sub x or del f over del x. Okay, para sa pangalawa, f sub y naman or f sub 2. Ay DC, yun uling ang functions natin. So, dito naman sa first term, si e naman ang constant. So, copy. I-derivative mo naman si sin y with respect kay y, and that will be, mali ito class ha, correction. This should be, ano dapat ito? Ano ang derivative ng sin? Cosine po. Cosine. So, yan, correction ha. That must be cosine y yan. So, kaya ko ito i-consider dahil may mga typo dito. Yan. So, tapos na tayo sa first term. Sa second, again, let u is xy. So, pag dinerivative mo yan, 1 over u, di 1 over xy ka uli. Times, ang du mo, derivative ni xy, si y lang ang variable doon. So, copy si x times 1, ang derivative ni y. Tapos makakancel si x naman. So, ang tira mo, 1 over y. So, finally, ang sagot natin dito ay e to the x cosine y plus 1 over y. Yan. So, ito naman ang ating f sub y. Guess nyo, class? And usually, magkaiba yan. Ano? Yan. So, that involves trigo. The next one involves hyperbolic. Yan. Cos at saka sinh. So, the z is a function of x and y then. But, they are inside a hyperbolic function, cos and sinh. So, for z sub x, so again, the x will be the variable, the y will be treated as constant. So, kaya, if you take the derivative partially ni cos u, so pagdating sa u, ang may derivative lamang ay ang mga x variable. So, kaya,
ang z sub x mo sa first term ay derivative ng cos u ay sinh, copy the u, then the du. But in evaluating the du, x plus 2y, si x lamang ang may derivative, which is 1. Si 2y, 0 na, kaya ito naging 1 na. Then minus, derivative naman ng sinh u ay positive cos pa din. Yan. So yan class ang parehas ha. Parehas na positive ang derivative ng cos at saka ng sinh. Hindi kagaya nung trigo yung sa cosine negative. Dito parehong positive. Di ito'y cos, copy the u. Now, ang derivative ng u doon ay the derivative ni 2x minus y squared ay with respect to x ito. So, si 2x lamang ang may derivative which is 2. Ang y squared 0 na. So, if you write the final z sub x, ito na po ang sagot natin. Okay? Thumbs up po kung naintindihan po yun. So, kaya babalikan pa din ang mga basic formula na diniscuss natin under the midterm. So, makikita ninyo ha, laging simula po sa simula. Ano? Next, how about the z sub y? So, kung z sub y naman, si y naman ang variable. Kaya dito sa unang term, derivative ng cos ay sinh u. Ang derivative ng u ay ang derivative ng u with respect kay y, si x naman ang masi-0, ang 2y ay 2. Ayan. Pagdating naman sa pangalawa, sinh u, ang derivative ay cos u, ang derivative ng u ay di with respect kay 2x, 0, ito negative 2y ang kay negative y squared. So, negative 2y ito, negative yun, positive na. So, as you can see, magkaiba ang sagot nila. Yes nyo, class? Nakakasunod po kayo. Ayan. Yan pa. Paano kapag may mga value na? That means yung unang number ay yun ay x value, yung pangalawang number ay y value. So for the given ln of x squared y minus xy squared, so ari ang ating u nasa loob ng ln. So kung kukunin daw natin ang f sub x at the value of 3 and 2, ay di una muna i-perform ninyo ang f sub x. So derivative ng ln u, ang derivative ni ln u ay 1 over u, o kaya yun, kinopya sa ilalim, 1 over ang u times the derivative. So ang formulahan ng derivative ng ln u ay 1 over u times the du. Ay di ano ang derivative ng u? Partially with respect kay x, ay di si x lang ang unang term ang may derivative. So 2x copy the y. Sa pangalawa naman, copy negative y squared. Ang derivative ng x ay 1. Kaya yun, negative y squared. So ito ang sagot mo ng partial with respect kay x. Ngayon, dahil may numerical value dito, isa-substitute mo si x at si y doon. So, pwede kang mag-calculator. Paki-check naman kung 4/3 nga ang sagot. Paki-calculate nyo. 2 thumbs up those who will get it. Gamit po ninyo ang calculator ninyo. At kayo po ay 2 thumbs up if you get the same result. Okay, so ang sagot ay 4 over 3. At ayan ang meaning ay slope din ano.
Dahil positive, ay di papuntang positive x-axis. Okay, how about f sub y naman at 3 to uli. So si 3 uli doon ay x at ang 2 ay y. Huwag muna agad sa original sinasubstitute ha. Sa derivative nyo is substitute ang 3 at 2. So with respect kay y. So here, our variable naman to be treated is the y. The x are constant. So again, ito ay ln u uli. So ang derivative uli niya ay 1 over the u. Kinopya uli ang u. Times, bakit nagkaroon sa numerator? Yun ang du niya. Ang du nito with respect kay y ay x squared constant, ang y 1. Yun. So x squared. Sa second, ang y ang may derivative. So 2y times the negative x, negative 2xy. So ito naman ang sagot mo sa f sub y. Pag sinubstitute mo uli ang value na 3 at 2, okay, paki-check uli sa calculator at tumams up uli if you get the same result. Tumugma. Negative 2 over 3. What does the negative sign mean? Ang slope ay negative. So that means papuntang negative y-axis. Or another meaning ay sa halip na towards negative y-axis ay pwede rin namang papuntang positive y-axis pero sloping pababa. Renz Benedicto, may questions ka? Sir, dun po ba sa 9 minus 12, hindi po ba dapat negative 3 over 6? Yes. Kaya ako nga kayo pinapag-check kayo eh. Okay, so alin ito? 9. Ito? Dapat mali. Opo. Dapat negative 3. Mali. Tumams up na agad ang iba eh. Di are dapat ay 1/2. Opo. Okay. Correction yan. Pero negative pa din. Yan. Okay. Thank you, Renz Benedict. Next example, yan. So, tingnan nyo na lang dyan ha. Paki-correct din kung meron dyan. Yan. So, that's about first partial. And sometimes, yan, you are asked to prove. Katulad din ng nasa inyong handouts. Tulad nito. If the z is ito, then show that the left side equals the right side. Gawin natin para may pakita tayong sample paano nagpo-prove ng may mga show that katulad ng nasa inyong problem set. So una, ano ang kailangan mo ditong may partial derivative with respect kay x and with respect kay y. So unahin mo ang with respect kay x. Partial ni z with respect kay x. Or z sub x. Edi si x lang ang variable dito. Now, based on your given, it's a quotient. Pareho namang may x yan. So, gagamit ka ng quotient rule. Gagamit ka ng low di high. So, ano ang low? Copy x plus y. Then, derivative ng high with respect kay x ay 2x ang x squared at kokopyahin nyo ang y squared. Dahil constant siya temporarily. Minus high, copy the high,
No? Times derivative ng low with respect kay x is 1 plus 0. So, 1 na lang. All over the denominator is squared. Guess nyo po? At pwede itong masimplify. Sa numerator, magiging 2x squared y squared minus x squared y squared ay di positive x squared y squared plus y times 2xy squared ay 2xy cubed. All over. Yan. So baka na naman kayo ay math class ha na todo cancel na naman kayo dito ha. Ay kayo matuto na ha. Yan ang mali ninyo noong kayo midterm. Ano po? Thumbs up naman sa naka-realize doon na hindi ako pwedeng mag-cancel doon ng x plus y. Nung binali ko ang papel ninyo, nakita ninyo ha, ang mga errors ninyo nung midterm kayo todo cancel. Pati nung quiz 1 ninyo. Thumbs up naman kung na-realize ninyo na bawal mag-cancel doon. Kailangan ay sa numerator kayo naka-base at inyong pag-combinein ang magkaparehas na term. Yan, pinag-combine ko ang unang term, 2x squared y squared, i-minus ng x squared y squared, di x squared y squared na lang. Over, yan, kopyahin nyo ang denominator na x plus y squared. Yan ang partial with respect kay x. Okay, how about kay y naman? Partial ni z with respect kay y. This is z subscript y. Ganun uli. Quotient rule uli. Low. X plus y uli. Ano naman ang derivative ng high with respect to y naman? So, with respect to y, si y naman ang may derivative. Ay that will be 2 copy naman si x squared at y na lamang. Kasi 2y ang derivative ni y squared. Minus, kopyahin uli ang high at ang derivative naman ng low ay ang derivative ni x with respect kay y ang low ay 0 plus ang derivative ni y with respect kay y ay 1. So 1 na lang yun. All over the same denominator x plus y. Then i-squared po natin ito. Okay, simplify. Bawal uling mag-cancel ha, bawal. Ayan, kopyahin po natin ang denominator at ang numerator po ang ating isimplify kung pwede pang may mga makombine. So, i-FOIL method nyo ang una. X squared ay 2 x cube y. Then, second term, 2x squared y squared minus xy squared ay plus x squared y na lang. Gets nyo po? Thumbs up naman. At dahil natapos na natin ang pagpe-first partial, isa-substitute na natin dito sa ating equation ito. Tingnan nga natin. Kung ang unang partial ay i-multiply ko kay x,
Eh di ang mga numerator ko magiging x cubed y squared plus 2x squared. Dahil i-multiply ko ng x y cubed. Pero ang aking denominator ay the same. Sa numerator ko lang i-multiply. Then, a-addan ko ito ng second naman. Plus, ang partial naman with respect kay y, i-addan ko ng y. Di rin magkaka-y. Di magiging 2x cubed y squared. Kasi times y ito. At are pa, times y din are. Plus x squared y cubed. Over the same x plus y squared. O, edi question mark ba? Question mark kung ito nga ay equal kay 3 times the z. So, focusing on the left, ang common LCD ay x plus y squared. O, di, pwede mo na pagsamahin ang numerator. X cubed y squared, 2x cubed y squared ay di 3x cubed y squared plus 2x squared y cubed plus x squared y cubed ay 3 x squared y cubed. O ngayon, pag trinity times ko ang original, equal ba? Equal ba sa 3 times nito? Class. O, para sabihin nyo hindi pa. O, dito sa ating left side, tayo muna mag-factoring. Factor ang 3. O, ari ay cube. Ari din. So, common sa x squared at saka x cubed ay y. At ang matitira ay sa unang ay x squared y squared. O, tingnan nga natin. Ex times x squared y squared ay yun. 3y then x squared y squared ito. All over the x plus y squared. O, edi dahil ang numerator ko ay may multiplication, yan, pwede po akong mag-cancel ng isa. Di, ang matitira ko na lamang ay 3 sa taas, yung x squared, y squared. At ang tira na lang sa baba ay isa na lamang x plus y. Ay ano ba ito? This is your original z. Kaya ito po ay magiging 3z na lang. Which is now equal to our expected right side. So we have show, kaya ito'y check. Guess nyo po, class? How do we show? So may mga ganyan po kayong sample na sasagutan sa inyong problem set. So kailangan nyo lang i-practice ang pagpapactoring, pag-algebra, at yung mga bawal at kailan pwedeng mag-cancel. Dito po dahil ang numerator natin dito ay multiplications na ng dalawang factors, pwede po tayo mag-cancel ng isa. Unlike here, may mga minus pa dito, bawal ha, sa una. Okay po? Yan. So, yan po ang sa una.
Now, for higher order, nabigyan ko na kayo kanina ng samples para sa second, third, fourth, second partial. So, pag second partial derivative ay automatically meron tayong 4. Now, pag naging, yun ay kapag dadalawa ang variable. So, kapag naging 3 variables, x, y, z, tapos ay second partial, may ilan nga uli? The number of variable, 3. Ang order ng derivative ay second, so the 3 is squared. Di ang sagot ay 9. So again sa pagbibilang, ang nasa base ay ilang variable? Bar. Ang nasa exponent, ano ang order ng derivative? Kung second derivative, second order. So 3 is squared, yung mga second partial ng 3 variable, 9 ang sagot. Ano ba yung mga 9 na yun? Ito class yan. F sub xx, xz, xy. So 3. Yx, yz, yy. 6. Zx, zz, zy. Siyam. Gets nyo class? Kapag 3 variables na. Pero second order lamang. At katulad ng ating napansin kanina, aring f sub xa at saka f sub zx, yan, same lang ang maging answer nyo dyan. Kung continuous ang function, sila ang equivalent. At ito namang yx at saka xy, sila naman ang equal. At ito namang yz at zy, sila naman ang equal. So, unique ang xx, yy, at saka zz. Kaya, kahit yan ay siyam, meron diyang tatlong partners na magkaparehas ang sagot. Okay? Let's have an example. Yan. For algebraic function, as you can see, sa right side, 3 ang variable, x, y, z. So, ilan daw ang second partial derivatives? So, siyam. At ito yung mga sagot. So, for xx, unahin mo muna ang with respect to x nito. Yun. So, si y ay constant. So, 2y times 2x, kaya 4xy. Yan. Dito, walang x ito, 0 na to. Dito, negative 4z squared times 1. Di 4z squared. Di yan ang with respect kay x. With respect naman kay y, so sa first, 2x squared copy, ang y, 1. Ito, derivative 6y, z. Ito, 0 na. For the z, 0 naman ito, walang z ito. Dito, negative 3y squared times 1. And for this, negative 8z times x. Ayan. So, nakuha mo na ang mga first partial. Tapos, ang mga second partial ay ito, yung siyam. So, for xx, dito ka na nakabase. So, si x uli, so 4y ang sagot. Ito, 0 na. Yung 4y na lang. Tapos, si xy, balik ka uli dito with respect to y, 4x, 0 ulit. Pag xz, so 0 naman yung first term, negative 8z naman ang pangalawa. Guess nyo class, yung unang 3? Guess nyo yung unang 3? And then for yz naman, dito ka naman kay y nakapokus. Yx, so ang derivative nito, 4x. Ito, walang x ito, 0. 4x na lang. Next, dito ka uli naka-base with respect naman kay y. So, yy na yon 2 beses. So, ito 0, dito negative 6a times 1. 6a na lang, negative.
And then for yz, so ang una 0, ito negative 6y times 1 or negative 6y. Okay? Gets ba yung sunod na tatlo na ang pinagbasihan ay ang y? Okay. And last set, dito ko naman sa with respect kay z. So dahil walang z itong with respect to z, o zx naman. So walang x itong first term, 0 na. Ito negative 8z, ayun. Then yz, zy naman, dahil nauna mo ang z bago ang y. So dito negative 6y, then 0 ito. At ang last, zz, wala itong z, ito negative x, 8x. So yan ang the last three sets. Okay, what did you observe? Ang yx, 4x, at ang xy, parehas. Ano pa? Ang zx na 8 at saka ang ang xz na negative 8z at ang zx pareho naman. And last na parehas, ito yz. Yan, itong yz na ito. At saka ang zy, parehas naman ang value nila. Nakuha po. Okay? So that's about the partial derivative. So ito kanina nasagutan natin na ang una nating kinuha ay ang mga first partial derivative. Nasaan yun? Ayan. Oh, at meron tayong correction sa sa f sub 2 e cosine y. So dapat pag sinolve nyo aring sunod na are ng second partial naman, ay gagamitin nyo rin naman ang first partial. So ari class may mali tayo din ni kanina dapat ari ay ang f sub 2 ay e to the x cosine. Yan. So pag pinerform nyo ang f12, f21, f11, f22. So bakit aapat? Kasi dadalwa naman ang variable, so 2. At second order din lamang ay di 2 squared. Kaya a total of 4 lamang ang mga second partial na required natin. So nakuha na natin kanina ang mga first partial, f1, f2. So sa f12, another derivative naman ito with respect kay y naman. So dito, si sin y ang i-derivative, si e to the x constant. So derivative ni cos na sin ay cosine y. Di rin na agad ang sagot ng f12. Ang 1 over x, 0 na dahil wala naman siyang y. Next, pag naman f21, dito ko naman kay f sub 2 nakatingin. Correction ha. Dapat ay cosine. Kaya, pag dinerivative mo ito naman with respect kay x, si cosine y ay constant. Si e to the x, ang derivative niya, e to the x pa din. Kaya ang answer nyo dapat ng f21 ay e to the x cosine. As you can see, pareha sila because f12 should be the same as f21. Kasi sila ay mixed partials. Guess nyo po, class? Now, pag f11, di parehong with respect kay x ito. So, balik ka dito sa f sub 1. With respect kay x, parehong may x ito. So, dalawang sagot nyo ng term. So, sa una, copy sin y, derivative ni e to the x pa din. At kay 1 over x, yan po ay x to the negative 1. Pag dinerivative nyo yan, power rule, negative x to the negative 2
or negative 1 over x squared. Yan. So, kaya po naging ganun ang sagot. For the second, F22, okay, cosine yun ha. Correction. Ay di ang derivative po nito with respect kay y, si cosine naman ang may derivative, which is negative sine. Yan. So, dapat po ay may negative at ito po ay sine y. Ang e to the x po, kokopyahin nyo kasi constant siya. At ang 1 over y, yan po ay y to the negative 1. Pag i-derivative nyo po yan ay negative y to the negative 2 or negative 1 over y squared. So, ito po ang sagot ng F22. O, magkaiba po ang F11 at ang F22. Gets nyo, class? So, kaya medyo iingatan po ha. Yan, kagaya nito, nagkakaroon din ng typo error. Yan, kaya po natin kinokorek. Ano? Yan. So, pwede rin po ditong may show that, kagaya kanina, first lamang ari second order. Yan, parang ari isa sa mga sample na inyong sasagutan sa inyong problem set. Ano? Just show that the left is equal to the right side. Okay, so yan po yung unang part. Yan. So, ang iba po dito ay na-include na po sa inyong partial, sa inyong handouts. So next meeting, we'll be talking of how is the total derivative connected to the partial derivative and how to evaluate implicit and chain rule at ang pagsasagot ng ilang application. Yan, dahil medyo madami-dami pa po ito at dahil hindi ko po kayo na-meet last, kailan ba nun? Nung Thursday, supposed to be dapat may make-up tayo ng Thursday. Ay hindi ko na kayo na-meet noon. So, tayo ay magkakaroon uli ng isa pang make-up class as our last session sa Thursday. Same time uli ha, 2:30 to 4. Okay po, 01. Yan. So, kaya 2 sessions pa tayo. Yan. Yan. At nang madidiscuss natin na mas detailed yung huli pang mga lessons natin ng partial. Bali, nakaabot ba? Na-discuss ko ba sa inyo nung last sessions natin ang about motion problems during your face-to-face? Okay, natapos pala natin. Okay. So, dito na nga tayo. So, makeup class ulit tayo ha ng Thursday, December 5. Pero may isa pa tayong sessions bukas ng 4 to 5:30. Okay? So with that class, that's all for now. Thank you very much and goodbye class.